Mga kasama, pasyal muna ulit tayo dito tayo sa Shoedier Falls Park dito sa Libby. Ayan. Ito ay may layong 30 kilometers mula dito sa aking kinaroroonan. Dito ako sa Quebec City, kaya doon tayo sa Libby. Kaya ito, tatawid tayo ng ilog sa St. Lawrence Rivers, tapos 50 minutes uli na magbabike hanggang sa falls. Ito, naka-prepare na tayo. Ito yung ating gamit, si Talbukan. Ito yung aking mountain bike, pero mas maganda sana kung naka road bike ako dahil medyo malayo itong kasi itong gamit ko ang gulong ito pang off-road, kaya yung friction ng gulong medyo magaling, pero okay lang. Malamig pa rin ngayon, 4 degree, pero mainit na. Yun nga lamang, tama-tama sa pagbabike. Hindi kayo papawisan kahit may sinag ng araw. Itong dinadaanan natin ito, ito pagdating ng summer, maganda ito dahil makikita mo na yung tunay na kulay niya. Sa ngayon wala pang yelo, pero wala pa ting dahon. Kaya ito, hindi ko na puputol-putulin ko na lang yung video dahil ito naman malimit kong daanan na nakikita ninyo. Bale, ito maganda na yung daanan dahil yung mga bike lane talagang halos wala ng yelo. Tsaka ang dami nagja-jogging dito. Ewan ko lang bakit ngayong oras na ito ay wala akong nakasalubong. Ayan. Ito yung ilalim ng Pusati na Skyway. Pero dito na ngayon ako sa city, kung saan malapit na tayo sa ferry. Sasakay tayo doon. Tingnan nyo muna itong ating dadaanan. May mga shortcut akong dinadaanan para hindi naman masyadong malayo. Ito, sa gabi, hindi ako makadaan masyado dito dahil ito, medyo tunnel. Tapos may mga mga homeless dito nakatira. Yan, sa bandang kanang itaas ka. Mapapansin ninyo yun, yung mga damit-damit na naglawit. Kaya hindi ako nakadaan dito sa gabi, dito ako sa itaas. Ngayon, araw naman, at saka medyo makaka-less ako ng travel. Makaka-shortcut, ika nga. Kung mapapansin niyo yung mga struktura dito, medyo hawig talaga sa France dahil ito nga dating France colony na hindi ko lang kung anong tawag nyo. Ito, pinipilit kong dumaan sa mga gilid-gilid, sa mga medyo hindi gitna. Pero itong dinadaanan ko ito, sobrang ganda nito. Yung kaliwa ko, ito yung ilog, may mga yate. Kaso nga lang, itong gamit ko, cellphone lang, hindi pa 360 camera. Napakasarap dito maglakad. Yan, mga estudyante pa na ito, mag-filter yata. Kasi dito, yan, tatuwid ako, bigla namang naglakadan. Ayun, unahan patuloy ako ng isa. Dito, pag summer, talagang yung mga puno, hindi ko pa kasi nararanasan dahil dumating ako dito, December. Puro yelo ito at saka wala ng mga dahon, kaya ito puro black and white pa rin, wala pa yung tunay na kulay. Kaya minsan nadaan din ako dun sa mga shortcut, hindi ako nasunod sa bike lane dahil medyo malayo yung bike lane. At isa pa, kailangan kong makahabol sa ferry, pero ferry naman okay naman. Yan, kung mapapansin niyo itong kalsada dito hindi maganda. Sabi nila sa Canada, ito daw yung Quebec ang hindi magandang kalsada. Siguro iniaayon sa kanilang edad. Ayan. Ito na yung halos harap ito ng Chateau. Ayan. Yung pamusong yung isang magandang pasyalan dito. Kaso ito gilid ng ilog. Dito tuwing hapon sobrang traffic na dahil nga ang daming turista dito. Talagang pag nakasasakyan kayo, talagang hindi kayo aabot minsan sa inyong pupuntahan. Kaya yun, mas maganda nakabike. Kaso sa akin naman, medyo malayo, bago din. Yan, yung kanan kong yan, ang ganda niyan, daming tao dyan, linis niyan, gandang tingnan. Yan, park yan, pasyalan. Dito yan, ang
may bike lane talaga. Bike lane, tsaka yung joggingan. Talagang nakaseparate talaga dito. Talagang may mga lugar na para sa mga ayan, naglalakad, nagbabike. Ito yung Quebec City, kung saan parang ito yung pinaka-sentro dito. Ayan. Halos 40 minutes din ako dito by bike. Medyo malayo-layo din. Yun nga lamang, medyo maganda ang panahon kaya okay lang mag-bike. Para sa akin, kung ako ang turista, pipiliin ko yung summer dahil pag winter po, talagang wala. Hindi kayo makapaglakad dito. Puro yelo, tapos madulas pa. Sa atin naman, pag nasabing sa Canada, gusto makita ang yelo. Pero mas maganda para sa akin, summer. Pero kung gusto nyo maranasan parehas, edi summer at saka winter, punta ninyo para parehas ninyong makita. Ayan po, malapit na tayo after 40 minutes ride sa bike. Dito na tayo sa ferry terminal, kaso yung ferry nakalis na, pero malimit naman ang dito, ang alis at dating ng ferry dahil malapit lang. Kaya papasok na tayo sa port, sa istasyon ng ferry. Ayan, hindi po ito ferry sa Batangas. Ayan, kaso yung bike lane dito nadaan sa loob ng ferry terminal, kaya kahit hindi ako tatawid ng ilog, talagang dadaan kayo dito sa harap. Ayan. Ngayon, kumuha tayo ng ticket. Ito, $4 mahigit. Kaya ito, habang kailangan mo nating hintay ma-unload yung mga sasakyan sa loob. Ayan, bago tayo pumasok. Ayan. May tulay naman para makatawid, kaso siguro mga ito naliliwagan. So, kami naman. Dito, ang bike, hindi mo kailangan sakyan, kaya mo papasok sa ferry. Yung pinaka-indam niya. Ayan. Tapos, ipipresent mo yung, bibigay mo yung ticket mo sa dito sa Indemnity Guard, parang inspector. Ayan. Ayan. Bibigay mo dyan. First time? Yeah, it's correct. You're welcome. So, tapos ang bike dito sadyang may bike rack. Yan, makikita ninyo doon ating ilalagay ang ating bike. Sa tunay po, first time kong tumawid ng libi na sa ferry, pero malimit naman ako kaso sa sasakyan. Ito, parking muna natin, tapos kaya tayo sa taas. Tingnan natin kung anong meron dito. Maliit lang naman itong ferry na ito. At saka malapit yung biyahe. Yan. Mataas-taas din yung hagdan. Tapos dito, yan, hubungan na sa iyo yung ilog. Yan, ito yung sa deck ng kapitan. Yan, minadaan pang barko. Baka rin pumunta sa amin sa Simlong. Makasuno. Kung mapapansin ninyo, ang ilog dito hindi po malinaw. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Pero bagong lahat ay mag-tour muna tayo sa loob ng barko. Ayan. Ito, may kaliitan naman itong barko ito. Kaya ilang ikot mo lang, halos may ikot. Ilang lakad lang, may ikot mo na itong loob ng barko. Kaso lang, hindi, off limit tayo sa may pwesto ni Kapitan. Ayan. Ito yung hulihan niya. Ayan. Ito naman yung loob. Ayan, yung mga kung ayaw mong sawa. Yung iba sawa na sa mga sightseeing dahil mga taga rito, yan, dito na natambay. Halos ko konti pang pasahero ngayon. Yan, ito yung mga driver lang ng kanilang mga sakay. Ito, may mga may mga inumin din. Yan. Maliit lang talaga. At saka yung model ng kanilang barko naka-display dito. Ay, kaya ko itong gawin. Talagang maganda rin. Ayun ho, parang nagalaw na. Kaya sa itaas tayo bukisto para sabi nga marami ang kita. Maraming makikita. Ayan, taas. Ayan. Ito yung pinaka-roof deck niya. Ayan, ito yung barko. Andito pa. Itong barko ito malamang punta itong Montreal o hanggang US.
nakakarating sila. Yung hulihan yan, yung harap na yun, galing Atlantic Ocean. Ayan, ito na yung taas. Dahil nagalaw na yung barko, ayan, kumawang na siya sa pinakadaongan niya. Ayan. Yun, smoke din naman niya yung hélice. Talagang makikita ninyo. Ayan. Napakabagal naman ito dahil nga malapit lamang. Tapos ito yung chateau, oh. Kitang-kita na. Habang nakakawang yung barko sa daongan niya. Ayan. Palayo tayo ng palayo. At palapit naman ang palapit sa may kabilang pangpang sa Libby. Itong lugar na ito, napakaganda tingnan ito sa gabi. Lalo na sa kabilang pangpang kayo doon sa may pupuntahan ko sa may Libby. Ayan, magandang tingnan po yan. Bali, 2 ferry lang yata ang nabiyahe dito. Kaya ito, sa gitna sila nagsasalubong. Yun. Doon ako nagtatrabaho doon sa isang barkong yun. Ang kulay pula, bandang Kanluran. Balikot ang camera natin. Dahil medyo naghahanap tayo ng magandang view. Ayan. Ay, dinin naman tayo sa kabilang side ng barko. Ayun na po yung Libby. Kung titignan, halos magkalapit lang. Kung lalanguyin, kaya na kung languyin. Kaso sobrang lamig ng tubig. At saka maraming nadaan ditong barko. Hindi ka basta makakadaan dito. Maraming mga nagdadaan. Kaya ito, punta na agad tayo sa baba para makapwesto na agad, para mabilis tayong makababa. Ayan. Ayan, balik tayo. Dahil yung hagdan niya pupunta sa parking ng mga sakyan sa gawing unahan. Yun, doon tayo pupunta. Sa may Makanlurang yun. Ayan. Medyo malayo-layo pa. 10 minutes yun na ating babaikin pa. Mamula dito sa pinagdadaoang ito ng ferry. Dito, baba na tayo. Dahil yung mga may-ari ng mga kotse, yung mga sasakyan na nakapwesto na yung mga yun. Once na bumukas yung gate, ay pakikara na. Mauna pa sila sa atin. Bike time pala natin. Pag nasaklangan, ihiyain. Lipas na. Dito, hintayin mo kahit nakababa na yung gate niya. Hintayin pa rin yung sinyas nung mga marshal bago kayo lumabas. Siyempre, akay din palabas. Medyo malamig-lamig pa ng konti, kaya okay pa naman magbike. Kaya pa. Pag summer, medyo naka-jersey na tayo, hindi na tayo naka-jacket. First time ko lang dumaan din at nagbike sa kabilang ilog. Maganda pala. Yan, ang linis, tapos yan, ang ambience niya, ang ganda. Talagang mawiwili ka, mapapalayo ka ng pagbabike, hindi mo na mamalayan dahil sa katitingin mo sa magandang dinadaan at yan, hindi mo malalaman na malayo ka na pala. Pag summer na, ito babalikan ko talaga dahil yung mga puno nito, makikita mo yung mga tunay na kulay niya. Ayan ho, atin munang puputol-putulin na lang yung video dahil yung talagang kahabang ito ng aking dinadaanan medyo matagal. Tapos kung makikita ninyo, ang bagal ng takbo ko, talagang ayun na lang po ang aking kayang ibilis. Siguro mga 15 kilometers per hour ang pinakamabilis ko. Paglusong naman, edi yan mga 20. Nakita mo yung magja-jogging. Diyan akong makang-overtake. Dahil na maganda yung tanawin, yung ating dinadaanan. Kaya okay lang kahit na medyo matagal. At least enjoy naman sa ating mga nakikita. Tapos yan nga, ang linis. Yung sabi ko sa inyo, talagang sulit na sulit ang ating pagbabike. Sa tunay lang ko, may mga nadadaan ako na gusto ko talagang tumigil at magpicture, pero saka na lang dahil nga yung oras ko ay hahaba. Ayan. At talagang abutin tayo. Ito yung mga matatanda gusto kong kausapin, kaso baka naman lalong tumagal dahil may hirapan tayo dahil kalimitan press ang salita nila. Kaya tuloy lang tayo. Tapos ito,
Talagang pakiramdam ko sobrang malamig na pag walang guwantes, sakit sa kamay kaya napilitan muna ako maglagay ng guwantes at nagdoble ng jacket. Ito, sabi ni Google, malapit na. Talagang tiyaga-tiyaga na lang. Akarating tayo. Pero ito, pahon pala. Kala ko malapit na nga kaso pahon naman. Ayan, talagang gapang po tayo diyan. Talagang mahina lang talagang makina. Kaya, kaya tiyaga-tiyaga na lamang. At least hindi tayo nag-aangay. Oh, ito na. Yan, kung sa ating mga pusa na sagasaan dito, yan. Squirrel. Yan. Yun, nakalusong naman tayo. Itong ating hinahanap, yan. Masarap gamitin. Masarap mag-bike pagpalusong. Ayan po, at sa wakas, nakarating din tayo. Sabi ni Google na 51 minutes. Ay nako, mahigit itong isang oras. Isang oras yata at kalahati ako. Yan, ito na nga po ang ating trophy. Yan, kung makikita ninyo. Ang ganda ng tubig. Kaso hindi nga lang siya malinaw pero normal yan dito sa Canada. Yung ang ilog hindi malinaw. Ito po yung falls na ating sasadyain. Talagang ito sa summer talagang mabibigani kayo sa ganda. Yung kulay ng mga puno, iba-ibang kulay, yung mga maple leaves na nakapaligid sa kanya yan. At dito yung hindi ko lang naipokus sa camera, may mga tao na naglalakad sa gilid, yan. Tapos papunta doon sa gilid mismo ng napatak na tubig. Kaso di yun, palokso-lokso kayo sa mga batuhan. Ito naman bawal dahil mababasa ang cellphone. Dito mag-bike tayo, punta tayo sa kabilang pangpang naman. Pero susubukan natin kung makapunta tayo doon sa mismong tubig. Dahil marami nga ang tao nakikita, susubukan natin. Ito, palusong na naman. Ay, paano kaya pagpabalik nito? Itong gusto ko palusong, huwag lang pahon. Ayan. Itong dato kakaliwa tayo dito dahil yung isang yun, ibang way na yun. Yan, ito yan. Pag winter, bawal dito dahil ito, tetsak. Magtitihaya kayo dito dahil sa madulas gawa ng yelo. Tsaka sarado ito gawa ng maraming nakabunto na yelo. Yan. Sa summer maganda talaga ito. Yung mga punong yan, talagang magaganda ng kulay. Talagang mahabang lusong po si Talbukan. Paano kaya pagbalik? Pero kita ko naman sa Google, pwede na tayo dumiretso na maglulup na lang tayo. Hindi na tayo babalik dito. Kaso nga lang, additional na 2 kilometers ang ating bubunuin. Pero okay lang. Huwag lang aahon. Talagang masarap po sa pakiramdam pagpalusong. Yan. Patag pahon na uli. Yan. Ito na. Pahon na naman. Yung, sana all. Malalakas. Malaki ang gulong niya. Siguro parang sa tingin ko electric bike yun. Dahil tingin ko may yung kanyang crank, malaki ang bulto. Parang may mechanism na nakalagay. Tayo, ito lang. Pagod na umahon po dito. Para sa akin. Pero sa mga saray dyan na mag-bike, baliwala ito. Ito na yung tulay na hanging bridge na nakikita natin kanina. Ito naman pakaliwang ito, bababa kayo sa bababa kayo sa ilog. Pero, yan. Nagdesisyon na ako. Sa sunod na lang po. Tutuloy na lang ako dito. Yan. Dito, mag-bike na uga yung tulay. Kaya medyo okay lang naman. Kaya naman. Yan. Talagang umaalog-alog. Yan. Tigil muna po tayo. Tayo mag-video ng konti para makita natin ng maganda. Yan. Sa susunod, Niagara Falls. Ito, maganda na Parang maliit na version ng Niagara Falls. Ayan. At yung mga baybay niya, may mga daanan, may mga tulay. Yun, kung makikita ninyo, may mga paisa-isang tao na naglalakad na. Ayan. Ang problema, talagang kulang tayo sa oras. Gustuhin ko mang
puntahan yan, saka na. At saka na rin pag mayroon tayong action cam na 360 cam. Sa ngayon, cellphone pa lang ang gamit natin. Ayan, diretso ito sa St. Lawrence River. Ayan. Sige, tuloy muna tayo. At medyo mahaba-haba din ito. Siyempre, pag may kasalubong, bababa tayo. At baka maalangan yung mga kasalubong natin, lalo na yung mga naglalakad. Dahil yung mga naglalakad, kuminsan naman, yan, pinagbibigyan kayo. Pinagbibigyan tayo, talagang tatabi sila. Salamat. Yan. Talagang babait yung mga ibang mga Canadian. Ayan. Ito yung mga daanan papunta doon sa kabilang pangpang na kung tetrail kayo, maglalakad, yan, siguro mga angoil, pwede din. Tayo, dito tayo dadaan, sabi ni Google. Yan. Pupunta tayo sa isang upper deck doon sa kabilang pangpang na panununguhan naman natin yung falls uli, yung sa mismong tabi. Ayan, lusong na naman po tayo. Ano kaya kapalit ito? Matinding ahon. Pag matinding lusong, matinding ahon. Oh, sarap. Malamig. Malamig. Ika nga sa amin, ikaginaw. Oh. Tama naman yung gulong ko dito dahil yun, may spike. Ayan. Shortcut tayo ng konti. Sayang din ng ilang metro. Yung paho na. Talagang ito na ang ating kalbaryo. Ayan. Ahon. Ayan ho. Ito talagang gapang na naman sa talbukan. Pero okay lang ho. Masaya naman tayo sa ating ginagawa. Huwag nating pipilitin natin sarili na gawin yung mga hindi tayo maligaya. Ito, kahit mahirap, maligaya naman po tayo. Kaya okay lang. Yan. Isa pa, kailan pa tayo pagtungkod ng hahawakan? Nako, samantalahin po natin habang kaya pa natin. Ay, ito ho, kailangan lang gamitin ang pinagbabawal na teknik. Kakatahimik ho din ang maririnig nyo lamang yung aking hakbang at yung aking hingasig. Ay, ito ho. Hindi naman malayong masyado yung ating pinagkakayan. Kaya ito, dito tayo sa tuktok ulit. Puntahan naman natin yung isang view deck na maganda. Mismong tabi po siya ng falls, yung nabagsak na tubig. Yan. Pagkakasigsag naman din ng daan. Sa ngayon, dahil nga weekdays, kakunti ang tao. Dahil ako po sa ngayon talaga ay walang pasok. 1 week ako walang pasok, kaya sasamantalahin na natin. Baka sayang din ating siyasama sa ating mga memory. Ito pong YouTube pong ito, kahit na mapanood nyo lang, basta ma-share lang natin kung kikita siya. Salamat. Dahil ngayon nga, ang aking hangad ko na lamang yung makapaglagay tayo ng mga memory na sa bandang huli ay mapapanood natin at mababalik-balikan. Ayan po. Yan na po ang ating mission ngayon. Dahil po dito sa Canada, halos po ng mga Pinoy, ang dami nang nagbablog. Sinasabi nila yung mga ganda ng Canada, yun. Pero sa akin, maganda naman ang Canada. Kaso, yun nga, kung masasabi ko sa inyo, kung paparito kayo, tapos yung hindi kayo skilled, medyo mahirapan kayo. Tapos, ang laki ng mahal ng mga gastusin, yung mga expenses, talagang mapapakamot sa ulo. Kaya yung pong ibang nagbablog, sana naman po hindi po pare-parehas yung mga tao dito. Talagang may mga swerte at meron namang tama lamang at meron hindi swerte. Pero sana yung dito talaga kailangan ng sipag. Pag tumigil kayo, gutom dito, gutom pati yung mga pamilyang nasa Pilipinas. Kaya ang kailangan dito sipag at huwag kayong magkakasakit. Kaya ito, bike lang tayo para
kahit pa paano, maiwasan natin yung sakit na dadapo sa atin. At saka, yung maganda lang dito, malinis yung hangin. Talagang hindi tulad sa atin na, yun nga, na pollution. Pero masarap po sa atin talaga. Dahil nga, yun, kasama natin mga pamilya. Yun. Dito, paglabas mo sa hapon, bahay, tapos itong mga sadyain ganito, mga pasyalan, wala, sasadyain mo talaga. Kahit na, yun, pag weekend, ito nga, yun, wala akong pasok, yan, sinadya na natin dahil para yung oras natin ay mabilis at mapagpalipas oras din ba, sabi nga, ba, isang gadin yung daan. Yan, may nakaharang na bako. Titignan natin sa may nakita ko dung sa view deck sa mismong gilid na gilid kanina nung sa kabilang pampang. Ayan. Tapos ang daan dito. Tignan na. Kasi lalim ng bako. May karaan. Yan. Ito nga po pala ay libre. Wala itong entrance fee na babayaran kayo. Ayan. Yan. Ito na yung mismong gilid. Yan. Oh. Alam mo yung may nagsusunog pero ano ho yan, yung tubig, ayan, yung asbok. Yun. Wow. Sandali muna natin. Talagang yung mga will dito Yan. Baka muna, katay picture. Sana all may kadate. Ay. Sarap. View deck na kanina ikita natin dun sa malayo. Ngayon, itong view deck na ito halos dikit dun sa mismong falls. Pag ganito kasing weekdays, halos walang tao. Kaya ito, solo ko yung mamamasyal dito. Yung kaninang dalawang magjowa, umalis na. Kaya pag ganito nag-iisa, parang kulang din. Hindi mo kasama yung pamilya. Ayan. Kaya medyo malungkot. Ayan. Kaya po natin yan. Yakapin natin yung mga bagay na nakapagpalungkot sa atin para tayo ay maka-adjust. Yan pong tubig niyan ay mapula dahil po sa mga kahoy, yung mga matatandang kahoy na nabubulok na. Ayan. At pag summer, babalik tayo dito para makita natin ang tunay na kagandahan nito, yung kulay niya. Ayan. Yan, ito po yung information nila. Ito po, ayan. Pauwi na tayo. Hindi ko na hahabaan yung ating video dahil nga pagod na rin tayo. Tapos yan, medyo iba yung ating dadaanan dahil kung isasama ko pa sa video medyo hahaba na po. Saka na lang po tayo mag-video ulit ng way na ito pabalik. Continue for 1.5 Ayan kilometers. po ang parati kong kasama, si Google. Dito po, bawal pong sakyan yung bike, kailangan akayan, kita nyo naman sa sign. Dahil sa makipot po yung daanan, yan, double sign po. May palaala ulit bago pumasok ng tulay. Pero dahil sa wala naman po akong kasabay at walang kasalubong, sa sobrang layo po nito, sinakyan ko na yung aking bike. Talagang pag inakay po natin ito, talagang abutin tayo ng siyam-siyam. Malayo po. Kaya yung iba kong nakikita dito sa vlog nila, sumasakay din sila. Pero kailangan natin bumaba pag may kasalubong. Ayan. O kaya kasabay. Hindi ko lang alam kung yung may ibang way na yung kabilang side may daanan na pabalik. Siguro meron naman. Kaya ito, one way lang ito. Makikita nyo mga struktura, ang kakapal na bakal. Halos luma-luma na, hindi na napinturahan. Siguro, hindi naman ito totally kinakalawang dahil nga, alam ko, galvanize ito. At saka, yun nga, itong tabang naman itong tubig dito, itong St. Lawrence River. Dito po sa ilalim, dito dumadaan yung mga barko. Kaya ito mataas. Kaya, siguro limited lang. Yung ibang mga luxury ship na matataas, baka naman pag low tide, nakakadaan sila. Ayan. Sige po, hindi ko na po tatapusin yung ating pagtawid sa tulay dahil sobra pong layo nito. Kaya, sige po, hanggang sa muli. Ingat po tayo. Salamat. Sige po.